Mag-resign na kayo, yan ang hamon ni Senator Raffy Tulfo sa mga opisyal ng Food and Drug Administration o FDA. Live mula sa Senado na babalik si mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, ano bang kina-high blood ni Senator Raffy? Gigi, ginisa ng Senate Committee on Health and Demography ang FDA. Biguro kasi itong umaksyon sa pagkalat ng mga iligal o hindi rehistradong mga gamot at ibang mga produkto. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang mabagal aniyang registration process ng FDA. Base raw kasi sa kanilang investigasyon, mayroong fixer sa loob ng ahensya. Talamak din daw ang lagay para mapabilis o kaya naman ay maipit ang pagproseso sa mga produkto. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Tulfo. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA. Kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Gigi, nagpakita rin ng senador ng mga halimbawa ng mga produktong kanilang nasamsam. At kahit daw ipinagbabawal, marami pa rin daw ditong patuloy na binibenta online maging sa mga tindahan. Tulad anayaya ng isang brand ng slimming pills na may sangkap umanong ginagamit sa shabu. May nagbebenta rin daw ng marijuana na dinedeklarang bilang produktong vape o kaya naman ay tsokolate. Narito ulit ang pahayag ni Senator Tulfo. Lagana pa rin ang unregistered, unsafe at fake products. Hindi lang online, kundi pati sa mga pisikal na tindahan. My team visited establishments inspected by the FDA on October 17 and other retail stores. And we were still able to purchase unsafe and unregistered products like Hokkaido slimming pills containing amphetamine. At Merrimon, anong paliwanag ng mga taga-FDA sa mga pahayag ni Senator Tulfo? Gigi, aminado si FDA Director General Paulo Teston na limitado ang kanilang tauhan at pondo. Sa buong bansa, mayroon lang daw silang 248 field inspectors at 28 regulatory enforcement unit officers. Pero sa kanyang pagpapaliwanag kanina, sa huling 6 na buwan, aabot na raw sa 56 na milyong pisong halaga ng mga questionable produkto ang nasamsam nila. Binigyan naman ng komite ng 1 linggo ang online shopping platforms para tanggalin ang iba pang mga kaduda-dudang product listing online. Hinimok din ng mga senador ang mas pinaigting na regulasyon at pagtugis mula sa PDEA at NBI. Kasunod ito, bubuo naman ng technical working group ang komite para lalong mapabuti ang mga panukalang batas na layong tugisin ang mga isyong natalakay. Pakinggan natin ang pahayag ng FDA. The FDA is not perfect, but the FDA and its people are working over and above their limits, and we are enforcing the law with the resources entrusted to us. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Merrimon Reyes live mula sa Senado. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.